at pula, nagbigay ka ng daan. O lahat ay posible, kaya't sa'yo ako'y mananalig. Ikaw ang Diyos ng langit at lupa. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Lahat posible sa nananalig. Walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Kasama kita. Walang bagyo na hindi tatahan. Mararanasan ang kapayapaan. O lahat ay posible. Wala nang hihigit pa sa iyong ngalan. Jesus, sa'yo ang katagumpayan. O lahat ay posible, kaya't sa'yo ako'y mananalig. Ikaw ang Diyos ng langit at lupa. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Oh, lahat posible sa nananalig. Walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Lahat posible sa nananalig. Walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Kasama kita. Sa isang salita mo ay may magbabago. Kagalingan, kaligtasan ay matatamo. Dakila, dakila, dakila ang ngalan mo. Sa isang salita mo ay may magbabago. Kagalingan, kaligtasan ay matatamo. Dakila, dakila, dakila ang ngalan mo. Oh, oh. Sa isang salita mo ay may magbabago. Kagalingan, kaligtasan ay matatamo. Dakila, dakila, dakila ang ngalan mo. Oh, oh, lahat posible. Si Yahweh ang tanging Diyos, may gawa ng lahat ng mabuti. Ang lahat ng nilikha
sumasamba sa'yo. Ang aming bayay, pinupuri ka, itinataas, dinadakila. Ang aming puso ay isang umaawi sa'yo. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod, mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa aming pagpupuri, ikaw lang, O Diyos. Si Yahweh ang tanging Diyos, may gawa ng lahat ng mabuti. Ang lahat ng nilikha mo'y sumasamba sa'yo. Ang aming bayay, pinupuri ka, itinataas, dinadakila. Ang aming puso ay isang umaawi sa'yo. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod, mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa aming pagpupuri, Ikaw lang, O Diyos. Ikaw lang, O Diyos. Alleluia, Alleluia. Pinupuri ka namin. Alleluia, Alleluia. Pinupuri ka namin. Alleluia, Alleluia. Pinupuri ka namin. Alleluia, Alleluia. Pinupuri
Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Nanunumbalik sa iyong paglingap, dinadalangin ang iyong pagtanggap. Hinahanap ang iyong katuwiran, niyayakap ang iyong kalooban. Maghari
maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Nanunumbalik sa iyong paglingap, dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katuwiran, niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Sayang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy nalaan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya't sa puso ko't damdamin, katapatan mo'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi,
maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakilang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaman, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon, daluyan ng pag-asa kung kailangan hinaon. Pag-ibig mo'y alay sa'min noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos. Sa pong pinagpalang umaga at welcome po sa ating pong Sunday Worship Sun Celebration, ang ating pong bahay pagsamba. Magandang umaga po sa ating lahat. January 21, 2024. Ayan, purihin po ang Panginoon. Magandang umaga Luzon, Visayas and Mindanao at sa iba't ibang panig po ng mundo na napapanood po ang ating live broadcast. Magandang umaga po sa ating lahat. Tanghali, gabi, anumang oras, anumang panahon sa ating pong kinalalagyan, tayo po'y bumabati ng isang pinagpalang araw ng linggo, araw ng Panginoon, araw ng pagsamba. Ngayon pong araw na ito
Ayan, napakahalaga po na sama-sama po tayo mga kapatid na bigyan ng papuri at pagsamba ang ating dakilang manlilikha. Ayan, purihin po ang ating Diyos. At ngayong araw na ito ay araw na pinabanal ng Panginoon dahil ito po ay araw kung saan lahat po ng mga anak ng Diyos at lahat po na nananalig at nananampalataya sa Panginoon ay sama-samang nagpupuri sa ating banal at dakilang hari na po ang ating Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po mga kapatid. Welcome po sa ating pong live stream. Live na live po tayong napapanood dito po sa ating official Facebook page, ang His Presence Church Cavite and Batangas. Huwag kakalimutan kung hindi pa po kayo nakakapag-like, nakakapag-follow at nakakapag-share ng ating live broadcast mga kapatid. Pwede nyo pong i-share ang live broadcast na ito sa pamagitan po ng pag-click ng share button dyan po sa bandang baba, bandang kaliwa, katabi po ng comment section. Pwede nyo pong i-share ang ating live broadcast ngayong pong umagang ito para po maibahagi po natin ang salita ng Panginoon sa pamagitan po ng social media. Ayan. Ganon din po mga kapatid, mamaya after this ay mapapanood naman po ang ating YouTube premiere sa ating official YouTube channel, ang His Presence Church Cavite and Batangas. Huwag kakalimutan mag-subscribe, i-hit ang notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga bagong YouTube videos. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat at purihin po ang Panginoon. Na-miss ko po kayo mga kapatid, wala tayong naging live broadcast sa mga nakalipas na linggo. Sa kadahilanan po meron po tayong mga inaayos at purihin po ang Panginoon sa biyaya ng Diyos ay tayo makabalik muli sa ating midweek service. Ang mga napapanood nyo po sa midweek service ay mga replay videos at I hope and pray na this week ay makabalik po tayo agad sa biyaya ng Panginoon. Magandang umaga po sa mga tune in pa lang sa ating live broadcast. Magandang umaga po sa ating lahat. I hope and pray na kayo po ay nasa mabuting kalagayan at patuloy na nararanasan ng biyaya at pagpapatawad, pagmamahal, pag-ibig at pagyakap ng ating dakilang Diyos na tagapagligtas. Ayan, purihin po ang Panginoon. Magandang umaga po. Ayan, huwag kakalimutan pong i-like, i-follow at i-share ang ating live broadcast. Magandang umaga. As of the moment, mga kapatid, tayo po ay may 13 shares na po sa umagang ito. Kung hindi pa po kayo nakakapag-share, please share our live broadcast. Gamitin po natin ang social media platform para po maibahagi natin ang mensahe ng Panginoon sa pamagitan po ng paggamit ng ating pong Facebook, personal Facebook account. Ayan. Nalimutan. Purihin ang Panginoon. Magandang umaga po. Ayan. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pong series, The Book of Genesis, Abraham's Life and Journey. Tayo po ay patuloy na makakaranas ng pagtuturo ng Panginoon. Tayo po ay nasa Genesis chapter 17 pa rin po mga kapatid. Kaya po ihanda po ninyo ang inyong mga sarili sa mas marami pang matututunan natin as we go through the journey of the life of Abraham. At marami po tayong matututunan mula po sa ating banal na spirito, ang ating dakilang guro. Magandang umaga po, okay? Tayo po lahat ay sama-samang manalangin at hingin po natin sa Panginoon ang kanyang patnubay, gabay, proteksyon at patuloy na pagtuturo sa atin sa umaga pong ito. Let us all pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy po ang aming pagpupuri at pagpapasalamat sa iyo sa panibagong buhay na ipinagkaloob mo po sa amin ngayong pong araw na ito. Marami po kami, Panginoong, pinagdaanan sa isang linggong nagdaan. Maaring may mga pagsubok na amin pong nalagpasan, mga pagsubok na amin pong napagtagumpayan. Yan po'y dahil kasama namin kayo. Di po namin kakayanin ito kung hindi po kayo ang aming kaagapay, kung hindi po kayo ang aming katuwang, kung hindi nyo po kami sinamahan. Matagal na po kaming bumagsak,
Matagal na po kaming maaring nawala. Pero dahil napakabuti mo, O Diyos, dahil never mo pong ipinadama sa amin, never mong ipinaranas sa amin na kami iwanan mo at pabayaan. Maraming salamat po. Salamat, aming dakilang Diyos, dahil sa tuwing kami lalapit sa iyo, ay hindi mo kami nire-reject, hindi mo kami inilalayo sa iyong presensya. Salamat dahil lagi pong nandyan ang iyo pong kamay na laging tumatanggap sa amin. Punong-puno ng pagmamahal, punong-puno ng pagpapatawad, punong-puno ng biyaya dahil kay Kristo Jesus. Tulungan mo kami, O Diyos, na kami sama-samang magpakababa sa iyong harapan. Magpasiyasat sa iyo aming banal na Espiritu sa lahat ng aming mga karumihan, sa lahat ng aming mga kasalanan, isip, salita at gawa. Hinihingi po namin ang paglilinis mo, O Diyos, ang pagsiyasat sa pinakamalalim na kaibuturan ng aming mga puso sa anumang uri ng kasalanan. Kaya Lord, humingi kami ng tawad at aming dalangin, pakalinisin mo ng buong buo ang aming mga puso. At sa aming malinis na pinanlilinis mo ng iyong banal na dugo ang aming mga puso, ihanda mo rin ito, Panginoon, sa pagtanggap ng mga katotohanan, ng yaman ng iyo pong mga salita. Samahan mo kami, O Diyos, patnubayan mo kami, gabayan mo kami, lalo na sa pakikinig ng iyo pong mga salita. Patnubay mo, O Diyos, karunungan mo, aming banal na Espiritu, ang katotohanan na iyong taglay na ipapaunawa sa amin at ituturo sa amin ang siyang maranasan namin ngayon pong umagang ito. Lord, manguna ka. Aming banal na Espiritu, kayo po ang maging tagapagturo namin. Kayo po ang aming maging dakilang pastor, dakilang guro, dakilang tagagabay at tagapagturo ng katotohanan ng iyo po mga salita. At maging Panginoon sa aming pakikinig habang kami po ay nakikinig sa iyong mga salita, magdulot po ito ng pagpapala, ng kagalingan, ng kalakasan, ng inspirasyon, ng panibagong pag-asa sa bawat isa na iyong mga anak na nakikinig po at nanonood sa live broadcast na ito. Patnubayan mo po ang iyong lingkod, ang bawat salitang mamamutawi, bawat salitang mahayag. Gamit po ang labi ng iyong lingkod ay ikaw po, O Diyos, ang kumilos. Itago niyo po ang iyong lingkod sa inyong harapan. At ako po'y patnubayan mo, Panginoon, na ikaw po ang siyang mangunguna. Hindi po ang iyong lingkod, kundi kayo, Panginoon. Ang inyo pong buhay ang siyang mahayag sa oras pong ito. Muli, binabalik namin ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ni Kristo Jesus at sa kapangyarihan ng Santong Espiritu. Amen, Amen, at Amen. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Welcome po sa ating pong Sunday Worship, Cell Celebration, Bahay Pagsamba. I hope and pray na maganda po ang ating pong audio. Maganda po ba? Naririnig niyo po ba ako ng buong buo? Say amen kung naririnig po. Yes po, Pastor, naririnig po. Ayan. Para po alam ko po in my part, in my end, na maayos po yung ating pong signal. Ayan. Praise God. Magandang umaga po sa ating lahat. Okay? So, tayo po ay dadako sa ating pong mensahe at tayo po ay magre-review muna ng ating mga nakalipas na mga mensahe sa umaga pong ito. No po, tayo po ay nasa Genesis chapter 17 na po. 17 na po. And God's Covenant People ang ating pong topic ngayon pong umagang ito. Ibig sabihin, mga kapatid, nung una sa Genesis 15, makikita po natin kung paano po nakipagkasundo, nakipagtipanan ang Diyos
sa kanyang sarili upang kanyang tuparin ang kanyang kasunduan, no po, sa tao, at siya po mismo ang nakipagkasundo sa kanyang sarili para tuparin ang pangakong ito ng ating Panginoon. Ganon din po ngayon, nakikipagtipanan na po ang Diyos, hindi lang po sa kanyang sarili, kung hindi pinagtibay pa po ito ng kasunduan, tipanan, pangako sa isa't isa sa kanyang mga hinirang, sa kanyang lingkod na si Abraham. Sa Genesis 17, pinag-usapan po natin ang ibig sabihin ng covenant. No po, na sinabi ni Tom Schreiner, a covenant is a chosen relationship in which two parties make binding promises to each other. So malinaw po na sinasabi po sa atin na ang ibig sabihin ng salitang covenant, ito po'y pinili mong relasyon. Ikaw ang pumipili, no, na kung saan ang dalawang partido, dalawang tao ay nagkaroon ng pangako sa isa't isa na maaaring ito po'y magsisimula ng relasyon, no, sa bawat isa. At yan po yung ibig sabihin po nito. Nagkaroon po tayo ng pag-aaral patungkol sa tatlong katangian. Anong klaseng covenant ba ang pinag-uusapan natin ito? When you say covenant, pag nakikita nyo po yung salitang kasunduan, pangako, tipanan, ang tawag po dyan ay relasyon. Dahil lahat po na nangyayaring kasunduan, kinakailangan po ng salitang relationship. Kailangan po ito ng relasyon sa isa't isa. Mahirap po makipag-covenant, makipagtipanan, kung wala po tayong relasyon sa isa't isa. Kaya po tayo nararanasan ang katugunan ng mga pangako ng Panginoon ay dahil tayo po'y nanalig sa Kanya, nanampalataya, kaya binigyan po tayo ng Panginoon ng karapatan na maging anak ng Diyos. Yun po yung sinabi na malinaw sa John chapter 1 verse 12. Ipinapakita po sa atin ng Panginoon when you read the word covenant, it's about relationship of two people, binding promises to each other. Okay? Number 2, nakatangian ay covenant is a chosen or elected relationship. Ibig sabihin, ikaw ang pumipili ng mga bagay na o mga tao na kung saan o kung sino man na iyong pakikipagkasunduan. Inihambing po natin at nagbigay po tayo ng halimbawa dito, katulad lang po ng pag-aasawa. Sa pag-aasawa, ikaw ang pumipili ng iyong mapapangasawa. Ikaw ang pumipili kung sino ang kung kanino ka makikipagtipanan. Ibig sabihin, ikaw ang gagawa, ikaw ang pumipili ng relasyong iyong sasagutan. No po? At ganun din, mga kapatid, a covenant, pinag-uralan natin, is not about relationship also, but mga kapatid, it includes binding promises and obligation. Kapag ikaw ay nakipagrelasyon, kapag ikaw ay gumawa ng isang covenant, hindi ka lang nangangako, hindi mo lang tinatali ang iyong sarili sa isang pangako, kabilang din dito ang salitang obligasyon. Okay? So kapag ikaw ay kinasal, automatic, obligasyon mo na yung kapartner mo. At anuman ang mabubuo ninyong resulta o pamilya sa loob ng tipanang ito, ay magiging obligasyon na po ito sa bawat isa. Okay? So pinag-aralan po natin sino ang nag-initiate ng covenant na to. Ito yung mga tanong na pinag-usapan po natin. Tatandaan niyo po ba, mga kapatid? Sino po ang nanguna? Sino po nagsimula? Sino ang gumawa ng covenant na to? So walang iba kundi ang ating Panginoon. Siya ang nag-initiate, siya ang nagsimula, siya ang gumawa. So meaning, siya ang magpapatuloy nito. Siya ang tutupad ng lahat ng ito. Amen? So pinag-aralan din po natin ano-ano ba ang mga laman o napapaloob sa covenant ng mga pangako ng Panginoon kay Abraham. So dapat balikan natin. Mahalaga, bago ka pumirma ng mga kontrata, bago ka pumirma ng covenant, bago ka makipagkasundo, alamin mo muna kung ano yung laman. So ang Diyos, hindi siya basta-basta nakipagkasundo kay Abraham nang hindi po niya inilalatag sa kanya ang kanya mga pangako. Ang laman ng pangako ng Panginoon sa kanyang covenant na ito. Okay? So, pinag-aralan po natin ang mga nakapaloob sa covenant ng Diyos
kay Abraham, una ang paglaki o pagbigay ng Diyos ng isang lahi o angkan. So ang Diyos ay nangako kay Abraham na pagkakalooban ng lahi na kasing dami ng bituin sa langit at kasing dami ng buhangin sa dagat. So ibig sabihin, hindi po birong pangako ito. At hindi po basta-bastang pangako ito. Matindi pong pangako ito na ang pagbibigay ng lahi. Pwede kang bigyan ng lahi na kasindami lang na 1 dosena, 2 dosena, 3 dosena. Pero ito po kakaiba eh. No po, ang laman ng pangako ng Diyos ay lahi na kung saan sindami ng bituin at sindami ng buhangin sa dagat. Amen? Wala namang imposible sa Diyos. Pero pinapakita po sa atin ng kanyang mga salita sa Genesis 17 na ang Diyos po ang magkakaloob ng lahi kay Abraham. Okay? So, syempre, pag siya'y nagbigay ng lahi, natural na bigyan ng Diyos ng matitirahan ang kanyang lahi. So, dapat ang angkan na kanyang ipagkakaloob ay dapat may sariling property, may sariling lupain. So, mahirap magtayo ng pamilya na wala kang sariling bahay, wala kang pagtitirahan, wala kang nag-anak ka, tapos hindi mo alam kung saan mo siya ititira. So, napakahalaga na meron kang sariling bahay na iyong matitirhan sa iyong mga lahi, sa iyong pamilya, sa iyong mga anak. Hindi ko po minamaliit yung nasa labas, yung mga homeless po natin, no po, ng mga kababayan. Na kung saan, mahirap po na kung kailan nasa kalye ka, dumami yung lahi mo nang wala ka pong sariling tahanan na matitirhan. Hindi ko po dinidegrade yung mga pagkatao ng ating mga kababayan na wala pong hanap buhay, wala pong sariling bahay. Pero mahirap po talaga na magkaroon ng angkan, magkaroon ng anak nang wala kang pagtitirhan sa kanila na maayos. So, mahirap, mas marami pong anak sa labas yung mga tao, doon po sa kalye tuloy tumitira kung saan-saan. NPA, no permanent address, kung saan-saan pumupunta. So sa Panginoon, obligasyon po ng Diyos. Siya ang nanguna, siya ang nagsimula, siya ang gagawa. Kapag siya'y nagbigay ng angkan, natural, ilalagay niya po yan sa tamang pwesto, sa tamang lugar. At ang maganda sa pangako ng Diyos kay Abraham, makikita natin, mapapansin natin, na alam ng Diyos kung ano kanyang ginagawa. Amen? Alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. So, nagbigay ako ng angkan, dapat may sarili yang lupain. Okay? Ito po yung lupang pangako. Ang Kanaan. So, sa Kanaan, makikita natin, ito po yung pinangakong lugar ng Panginoon na kung saan dito po maninirahan at dito po ang pinili ng Diyos na magiging pag-aari ni Abraham at ng kanyang mga lahi, ang lupang pangako. Ano po? Okay. So, tuloy po natin. Siyempre, pag may lupain, masarap na kapag ikay may sariling mga property, ay kasama mo ang Diyos. Pinagpapala ka talaga ng Panginoon. Masarap, masaya, dahil alam mo na hindi lang maliit na property ang ginawa sa iyo ng Diyos, kundi pinagpala ka pa ng Panginoon. Kasama dyan ang blessing. At masaya na makita na yung pamilya mo ay pinagpapala ng Panginoon. So, tatlo po yan. Angkan, lupain, pagpapala. Marami po sa atin, pag pinayaman na ng Diyos at pinagpala na ng Diyos, ay nagiging issue sa kanilang pamilya ang mga lupain. Ayan, balikan natin. Anong ginagawa sa lupain? No? Pinaparte po yan ng mga angkan. At dahil yung mga angkan ay may kanya-kanyang lupain, pinagpala, ayan, kaya po nag-aaway sa lupain, nagpapatayan ang kanya-kanyang mga angkan. No? Ibig sabihin, wag po nating sirain yung laman ng pangako ng Diyos sa atin. Maging syempre, sa life ni Abraham. Pero kung titingnan natin yung pattern ni Abraham at pattern sa panahon natin ngayon, sira na eh. Dahil mas nagiging dahilan ng pag-aaway ng mga angkan
na ang lupain na iniwan ng kanilang mga magulang at kanilang mga ninuno pagkatapos silang pagpalain ito. So, ibig sabihin, mga kapatid, nakakalungkot sa panahon natin, sa generation natin, kung ating iahambing yung napapaloob sa pangako ng Diyos kay Abraham at sa panahon natin ngayon. Amen? Nakukuha niyo po ba, mga kapatid? Say, Amen. Praise the Lord. Okay. So, tuloy po tayo. Pinag-usapan din po natin ang pinakalayunin, dahilan, ultimate goal ng covenant po na ipinagkaloob ng Diyos kay Abraham. Ano ba ang pinaka-goal nito? Ano ba ang layunin ng covenant na ito? Pinag-usapan po natin, ang gusto ng Panginoon dito ay magkaroon tayo ng relationship sa Kanya. Gusto niyang maranasan mo, gusto niyang pakinabangan mo to have a communion with Him. No po? Pakinabangan natin bilang tayo mga anak ng Diyos, makinabang po tayo sa Kanyang mga pangako. Maranasan natin, tayo po ang magbenepisyo sa Kanyang covenant, sa Kanyang pangako sa atin. Amen po ba, mga kapatid? Gusto niya na tayo po ay makinabang. Masarap po na bilang magulang na yung pinaghirapan mo ay pakinabangan ng iyong mga mahal sa buhay, ng iyong mga anak. Most especially ng iyong mga anak. Na habang nakakatuwa nga, di ba? Na kahit wala ka na, ay pinakikinabangan pa ng mga anak mo yung iyong mga napundar. Yun po yung isa sa mga masarap na pribilehiyo po, na mga anak na naiwan, na mga magulang na todo naghirap, nagpakapagod, nagtrabaho. Sila po yung talagang naghirap noong mga panahong yon, and then yung mga anak ngayon na binebenta ang lupain, sila yung mga pinagpapala. Kasi bakit? May mga magulang na nagsakripisyo nung araw para sila mabigyan ng isang maayos at magandang pamumuhay. Amen po ba? So, ang pinakalayunin na ultimate goal ng covenant ng Diyos kay Abraham ay manatili ang relasyon nito sa Kanya. Manatili ang lahi ni Abraham sa relasyon nito sa Diyos. At gusto rin ng Diyos na maintindihan ni Abraham na ang covenant na ito na ipinagkakaloob sa kanya at sa kanyang buong lahi ay para magbenepisyo, makaranas, makinabang sa pagpapalang ito ang angkan o lahi ni Abraham. Sa panahon po natin ngayon, mga kapatid, because of Jesus, nararanasan natin yung privilege, nararanasan natin yung pakinabang, benepisyo ng pagiging isang anak ng Diyos. No po? Dahil tayo naging anak ng Diyos, no po, nararanasan natin yung nararanasan ng mga anak ng Diyos. Kung saan, kung sino at ano at papaano at gaano ka-espesyal ang mga anak ng Diyos sa Panginoon. No po? At alam ko po, maraming pagpapala na tayo ay pinagpapasalamat sa Diyos dahil kahit hindi natin deserve ang mga blessing na tinatanggap natin, nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil grabe ang blessing ng Panginoon sa atin. Hindi naman tayo karapat-dapat, pero grabe ang pagpapala ng Diyos. Grabe ang hindi tayo nagkakasakit. Diba? Blessing yan eh. Pinakikinabangan po natin yan dahil we are all part of God's family because of Jesus. Okay? Pinag-usapan naman natin last time yung ano ang mga nakapaloob na obligasyon sa covenant na ito. Meron pong obligasyon dito, mga kapatid, na kapag tayo po ay naging anak ng Diyos, meron tayong obligasyon na ingatan ang kasunduang ito. Bakit? Hindi ibig sabihin na ikaw ay anak ng Diyos, wala ka nang gagawin. Hindi ibig sabihin na porkit ikay binibigyan ng biyaya ng Diyos, hindi mo na siya susundin. Lisensya mo na ikaw ay magkamali. Lisensya mo na hindi mo siya sundin at wala kang dapat gawin kasi nakikinabang ka naman sa kung ano man ang natatanggap mo. Lahat po tayo ay may obligasyon bilang mga anak ng Diyos. Kung ikaw ay anak ng iyong mga magulang, may obligasyon ka sa pamilyang ito. Hindi po pwedeng wala kang na ikaw ay makikinabang lang, ikaw ay tatanggap lang nang wala kang iiwan ng obligasyon.
Amen? Ganon din sa Diyos. Mahal tayo ng Diyos, gusto niya pagpalain ng buhay natin, gusto niya ingatan tayo, gusto niya bigyan tayo ng maayos, masaganang buhay, buhay na ganap at kasiyasiya, pero meron din tayong gampanin na dapat sundin. Kaya napakahalaga po ng total obedience. Binasa po natin, no po, sabi ng Panginoon kay Abraham, kung gusto mong tuparin ko ang kasunduan ko sa iyo sa verse 2, na paramihin ang lahi mo, malaman mo muna na ako ang Diyos na makapangyarihan. Pinag-aralan po natin yung dalawang bagay na sinasabi ng Panginoon. Ang kondisyon ng Diyos para tuparin ko ang kasunduan ko sa iyo ay lagi kang maging matapat sa akin. Kailangan mong lumakad ng naaayon sa sinasabi ko, sinasabi ng Panginoon sa atin, no? Palagi kang maging matapat sa akin sa lahat ng bagay. Pag pinag-uusapan po ang salitang katapatan, mga kapatid, dapat at this point, mga kapatid, hindi lang po ito isang beses na paggawa, hindi lang po ito isang beses na pagsunod at pagiging matapat. Lahat po ng bagay na katapatan, lahat ng area na may patungkol sa paglilingkod ay dapat gawin nating tapat. Amen? So, to walk before God, ang ibig sabihin, dapat nakatuon ang buong buhay natin sa presensya ng Diyos, sa pangako ng Diyos, sa kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, kailangan maging tapat ka na sumusunod sa Panginoon, nararanasan ng Kanyang presensya, sumusunod sa mga pangako ng Panginoon, nararanasan ng mga pangako ng Diyos, at ginagawa ang Kanyang kalooban. Pag sinabi namang mamuhay ng matuwid, ibig sabihin, gusto ng Diyos na ang ating relasyon at integridad ay buong buo. Okay? So tandaan po natin, yung obligasyon ni Abraham dito ay hindi lang one-time act. No po? Ibig sabihin, meron siyang kailangang gawin. Yung mga lahi niya sa susunod na henerasyon, pinaunawa ng Diyos sa kanila. Kaya sabi kay Abraham, ingatan mo ang ating kasunduan. Kasi bakit? Sabi na ingatan, hindi pababayaan, napakahalaga nito. Bakit po? Kasi meron pong susunod na henerasyon na tayo po magde-demonstrate ng commitment at ng obedience sa mga ito, sa mga lahi natin. Imagine niyo na lang po mga kapatid, ginawa kanyang anak, naging anak ka, no po? Naging anak ka ng Diyos, sumunod ka sa Panginoon. Isipin mo yung susunod na lahi mo, dahil ang pagsunod na ginawa mo, hindi ka naging tapat, hindi ka sumunod ng matuwid sa harapan ng Diyos. Ginawa mo, binara-bara mo lang ang paglilingkod. Mahal naman ako ng Diyos, kaya okay lang kahit di na ako magsimba. Okay lang kahit wala na akong pagsunod na gawin, kasi mahal naman ako ng Diyos. Andyan naman yung pagpapatawad ng Diyos. Okay lang magbisyo. Okay lang gumawa ng mali. Okay lang magkamali. Pwede naman bumalik at humingi ng tawad sa Panginoon. Tandaan po natin na mayroon pong nanonood sa atin, sa ating pagsunod. Ibig sabihin, tinitingnan tayo ng ating mga anak at mga susunod na henerasyon. Ang tatay ko nga Kristiyano yon. Sumusunod daw siya sa Panginoon, pero hindi naman nagsisimba. So, pwede naman palang hindi magsimba. No? Hindi siya nagtatights, hindi siya nagbibigay. Wala siyang ginagawang pagsunod sa Panginoon. Ang tingin niya, pwede naman pala na hindi gawin yun. Pwede naman palang hindi sumunod. Pwede naman palang magbisyo kahit na sumusunod sa Panginoon. Sabi, ganun ang ginagawa ng tatay ko Ganun ang ginagawa ng nanay ko So, anong magandang pakita, magandang commitment ang maipapakita natin sa ating mga anak? So, sinasabi ng Diyos kay Abraham, Abraham, ingatan mo. Ingatan mo ang iyong sarili dahil merong nakatingin sa iyo. You have to demonstrate yourself in terms of your commitment and your obedience to God. Amen? So, kung tayo po'y pinagkalooban ng mga anak, nanonood po sila sa ating paglilingkod. Nanonood po sila sa ating buhay.
kung ipagpapatuloy ba nila ang matapat na pamumuhay at matuwid na pamumuhay, pagiging matapat sa Diyos, ay nasa sa atin po yan. Kaya mga kapatid, napakahalaga ng pagsunod. Kaya total obedience ang kailangan. Pinag-usapan natin yan last time. Inuulit ko lang po't binabalikan. Napakahalaga po na to walk before God, ang ibig sabihin yan, nakatuon ang buong buhay sa presensya ng Diyos, sa pangako ng Diyos, sa kalooban ng Diyos. Napakahalaga din ang pagiging blameless, na ang ibig sabihin, nagsisignify wholeness of relationship and integrity. Yan po yung ating napag-usapan last time. So, wala nang mas mahalaga kesa sa relasyon natin sa Diyos. Okay? Praise God. So, sumunod po nating tanong, ano po ang senyales o palatandaan o marka ng may covenant, no, na lumalakad sa covenant? So, napakahalaga mga kapatid na makita na si Abraham bilang tatanggap ng covenant mula sa Panginoon, napakahalaga na may marka na maiiwan sa kanya. Tayo po bilang mga tao, hindi ka nagpakasal ng walang papel. Dapat merong palatandaan, merong marka ng inyong kasunduan. Mahirap makipagkasundo kapag laway lang. Kapag ikaw ay nakikipagkasundo, kapag kayo ay nagkakaroon ng kasunduan, kinakailangan may palatandaan o may ebidensya, may marka ng inyong pagkakasundo. Naalala niyo po sa Bible yung covenant ng Diyos kay Noah. Si Noah, na kung saan ang pangako ng Diyos kay Noah, no, meron siyang pangako. Ang pangako niya ay sa lahat ng tao. Sabi niya, ang marka na rainbow o bahaghari. Ang bahaghari ay, kapag nakikita nyo ang rainbow o bahaghari, ito po yung nagsisilbing paalala, hindi po ito pampaganda lang. Ito pong rainbow na ito na nakikita po natin pagkatapos ng ulan, no po makikita natin mayroong bahaghari. Ibig sabihin, ito po ipaalala ng Diyos kay Noah noong mga panahong yon na hindi nawawasakin ng Diyos ang buong mundo sa pamamagitan ng isang baha, tulad ng ginawa niya sa panahon ni Noah. No po? Dito naman sa covenant ng Diyos kay Abraham, nagkaroon po siya ng tinatawag na marka. At ito po ang tinatawag na circumcision o pagtutuli. Ang marka o palatandaan ng covenant ng Diyos kay Abraham ay ginawa niya sa pamamagitan po ng pagtutuli o circumcision. Basahin po natin. Genesis chapter 17 verse 10 to 13. At tungkol sa kasunduang ito, dapat ninyong tuliin ang lahat ng lalaki. Ito ang magiging palatandaan ng kasunduan ko sa inyo. Ano po yung magiging palatandaan ng kasunduan ng Diyos kay Abraham? Dapat tuliin ang lahat ng lalaki. Okay. Dapat tuliin ang lahat ng lalaki. Hindi po ito kabastusan. Bakit, Pastor, pinag-uusapan natin ang pagtutuli? Ang pagtutuli po ay isang palatandaan ng Diyos para sa kasunduang ipinagkaloob niya kay Abraham. Verse 12 to 13. Mula ngayon hanggang sa susunod pang mga henerasyon, ang lahat ng lalaking ipapanganak ay dapat tuliin pagsapit ng 8 araw mula ng isilang ito. Tuliin din ninyo ang mga aliping lalaki na isinilang sa tahanan ninyo at pati ang mga aliping binili ninyo sa mga taga-ibang lugar. Ito ang palatandaan sa katawan ninyo na magpapatunay na ang kasunduan ko sa inyo ay magpapatuloy hanggang wakas. So may mga culture po o may mga kultura na hindi po nagpa-practice ng circumcision o pagtutuli sa mga lalaki. Meron din naman po na nagpa-practice na culture o mga bansa katulad po ng ating kultura na bahagi po ng kultura ng mga Pilipino, lalo na ng mga kalalakihan, ang magpatuli sa tuwing siya po'y dadako sa kanyang
puberty stage. No po? At karamihan po sa atin na mga Pilipino, ito po yung ginagawang tradisyon o kultura sa ating bansa. At ginagawa rin po ng iba't ibang mga lahi sa kanilang kultura. So, kahit naman sa panahon ni Abraham, may ibang culture din po sa panahon ng sa unang panahon ni Abraham, sa panahon ni Abraham na kung saan mayroon pong mga ibang culture na nagpa-practice noon. Pero dito po sa covenant ng Diyos sa kanya, nagkaroon po ng pagbabago pagdating sa salitang pagtutuli. Bakit? Kasi inutusan ng Diyos si Abraham na pagsilang pa lang ng lalaking sanggol, no, kahit na sabi diyan 8 days old, 8 araw mula ng isilang ito. Okay, saka mo lang siya tutuliin. Dapat tuliin mo siya sa pagsapit na 8 araw mula ng isilang ito, sabi po sa unang bahagi ng ating mga talatang binasa. Ibig sabihin, kailangan tuliin na. At syempre, mga lalaki lang po ang tinutuli. Huwag po kayong mawala sa aking sinasabi na ang pati babae tutuliin. Wala po. Lalaki lang po ang tinutuli. Okay? Syempre, mga lalaki lang ang tutuliin, pero yung mga kasama nilang babae sa loob ng bahay, yung kanilang asawang babae, yung kanilang mga anak, yung kanilang kapatid, pati mga alipin, ay dapat yung head of the family ay tuli. Kailangan yung head of the family ay circumcised. Bakit? Kasi konektado rin sila sa isang household o isang tahanan. So, ang tawag po ng Panginoon dito sa circumcision o pagtutuli is a covenant marker. Balikan na, at ito yung word na ito, covenant marker. Ibig sabihin, circumcision means, o pagtutuli, ang ibig sabihin po niyan is a covenant marker. Okay? Okay. Ito yung covenant marker. Ibig sabihin ng covenant marker is palatandaan sa iyong katawan. Ibig sabihin, may palatandaan ng pangako ng Diyos sa mga lahi ni Abraham. Ibig sabihin, kung ikaw ay tuli o kung babae ka na ang household mo ay tuli, you belong to God's covenant people. Uulitin ko po. Kung ikaw ay tuli o kung ikaw ay babae na bahagi ng household head mo o yung asawa mong lalaki ay tuli, during that time of Abraham, ikaw ay bahagi ng God's covenant people. Pastor, paano kung wala kang marka? Hindi ka nagpatuli. So, kung hindi ka belong to God's people. So, ang tawag naman dyan, mga kapatid, nagkakaroon tayo, yung covenant marker, ibig sabihin, palatandaan. Palatandaan na kung saan ginawa ng Diyos na marka sa katawan ng tao. Ibig sabihin, sa panahon naman, meron tinatawag na separation marker. Ibig sabihin, inihihiwalay kung sino ang nasa loob at sino ang nasa labas. So, inihiwalay ang tuli sa hindi tuli. Yun po pinakamadaling salita dyan. Meron din pong separation marker. So, napakahalaga na merong pagkakaiba ang marka o palatandaan. But aside from being a marker, magsaserve din ito bilang isang reminder. Hindi lang siya marka, hindi lang siya palatandaan. Magsisilbi din po itong paalala. Paalala sa mga lahi ni Abraham na meron akong pangakong iniwanan sa inyo. Na kung saan, nais kong tuparin na kayo magkakaroon ng malaking angkan, magkakaroon ng sariling lupain, at magkakaroon ng makakaranas ng pagpapala. Alam niyo po, bakit kaya ginawa ng Diyos na ang marka ay nasa reproductive organ ng lalaki? Appropriate kaya na ang reproductive organ ng lalaki ang naging marker ng Diyos? No? Alam niyo po, dahil ang pangako ng Diyos, mga kapatid, ay paramihin ang lahi ni Abraham. Ibig sabihin, sa pagpaparami ng lahi, alam po natin na bahagi po talaga ang reproductive organ ng lalaki at ng babae sa pagpoproseso para magkaroon ng lahi o angkan. Tama? Dahil kung walang mangyayari,
at walang magiging palatandaan ng covenant marker, ibig sabihin, walang mangyayaring pagbilong sa covenant, God's covenant people. Amen po ba? Naintindihan niyo po ba ako, mga kapatid? Nandyan pa po ba kayo? So, dahil ang pangako ng Diyos ay pagkakaroon ng anak, may kinalaman sa buhay, ibig sabihin, pinapatunayan ng Diyos na sa pamagitan po nito, ng markang ito, makikita natin that God is our life giver. Marami pong pagkakataon na maraming nagiging mag-asawa, nag-e-expect talaga kapag ikay nag-asawa ay magkaroon ka ng isang pamilya. Am I right? Amen po ba? Nagpakasal ka, so you are expecting to have your own family, to have your own son, to have your own daughter. Tama? So dahil ang pagsasama ng isa ay Diyos ang nagkakaloob. Marami pong nagsasama na pinagkakalooban ng maraming anak. Marami naman pong hindi na pagkalooban ng anak. Ibig sabihin, mga kapatid, ipinapakita lang po ng Diyos dito, pinapakita lang po sa atin na ang may hawak at nagbibigay ng buhay ay walang iba kundi ang Diyos. Okay? Si Lord ang nagbibigay sa atin ng anak. Marami pong mga kapatid tayo na akala nila hindi na sila magkakaanak pero pinagkalooban sila ng Diyos ng anak dahil hindi po siyensya ang nagkakaloob ng anak. Dahil hindi po siya ang tagapagbigay ng buhay. Ang nagbibigay po ng buhay ang ating Diyos. E paano naman, pastor, yung mga anak lang ng anak? Habang ikay nagkakaanak, lumalaki po ang iyong obligasyon at lumalaki ang iyong pananagutan. Okay? Again, bakit ang marker ng covenant ng Lord ay nasa pagtutuli? Dahil ang reproductive organ ng lalaki ay malaking bahagi sa pangako ng Diyos na magkaroon ng anak o lahi dahil dito magsisimula ang buhay. Because God is our life giver. Okay? Hindi lang po physical life ang binibigay ng Diyos. Hindi lang para magkaroon ng bata sa loob ng sinapupunan ng babae, but also, sinasabi po sa atin ng Diyos, kinakailangan natin ng Diyos, kinakailangan natin ang pangako ng Diyos to have our spiritual life, a new life in terms of our spiritual being is concerned. No po? At hindi lang po spiritual life, bagong buhay ang pinagkakaloob sa atin ng Panginoon o spiritual na buhay ang ating pinag-uusapan. Meron din po tayong hinihintay na buhay na walang hanggan sa piling ng Panginoon. So this chapter 17 of Genesis, book of Genesis, is not just about covenant. No? Tungkol din po ito sa pagtutuli o circumcision na paulit-ulit ding binanggit bilang covenant marker sa mga talatang ito. O tinatawag nung palatandaan ng covenant membership ng Diyos sa lahi ni Abraham. Okay? So, ang tanong po ng Diyos sa atin, gaano kahaba, andyan pa po ba kayo? Gaano po kahaba o kabisa ang validity ng covenant na ito? Gaano po ba ang bisa? No? Gaano katagal? Teka, balikan natin to. Gaano kahaba ang bisa o validity ng covenant ng Panginoon na ito? Alam niyo po, pag kontrata ang pinag-uusapan, kapag kayo po ay nakapirma na ng kontrata, lahat ng kontrata may expiration. Kaya po tinanggal ng mga mambabatas ang salitang contract sa marriage kasi ang contract daw po ay may expiration. Ang pinagtatakahan ko, hindi ba nila alam na ang salitang kontrata ay may expiration? Kaya pinalitan po nila ng certificate. Dahil daw po ang certificate ay isang patunay o isang mahalagang dokumento na kung saan magpapatunay na kayo'y kasal. Ba't kaya hindi nila ginawang covenant? Kasi ang covenant po ay masyadong mabigat. No po? So, ibig sabihin, pastor, yung bisa ba ng covenant ng Diyos, ang validity ba ng covenant ng Diyos ay may expiration? Kasi yung lisensya may expiration. Yung passport may expiration. Valid sa ganitong petsa, no?
ang marriage contract nung araw may expiration. Sa totoo lang, ang marriage certificate may expiration din. Bakit, Pastor? Totoo po, ang marriage certificate or certificate of marriage na pinipirmahan po natin ngayon kapag kayo po'y nagpakasal, meron din po siyang end or expiration. Bakit? Hanggang mamatay ang isa. Kasal kayo sa isa't isa hanggat buhay yung isang kapartner mo. Pero pag namatay, nawawala ng visa yung certificate. Bakit? Pwede ka huli mag-asawa eh. Ibig sabihin, legal sa batas ng tao na kapag nabiyudo ka o nabiyuda ka, ay pwede kang magpakasal uli. Okay? So, hanggang mamatay. Ibig sabihin, may expiration. Dito sa covenant, mga kapatid, na pinag-uusapan po natin, ang significance ng marker ng covenant kay Abraham, ang significance ng marka, palatandaan na inilagay ng Diyos, ang pagtutuli, ang tawag po dito ay permanent validity. Hindi po pwedeng, kapag ikay tinuli, ay pwede mong ibalik uli. Hindi po. May expiration di balik uli. Hindi po. Ang pagtutuli ay permanenteng bisa. Ibig sabihin, ang pangako ng Diyos kay Abraham ay permanente na at hindi na pwedeng mawala. Okay? So, yan pong significance ng marker ng covenant kay Abraham. Na ang pagtutuli is to signify permanent validity. Ito po ang magiging katibayan ng ating walang katapusang kasunduan. Ibig sabihin, ang pagtutuli ay mananatili na yan panghabang panahon hanggang sa iyong kamatayan. Mananatili pong ikaw ay tuli. Amen? Dahil ang sabi po ng Bible, ito po ay pang-everlasting covenant. No, pag binasa niyo po yung verse 13, magiging katibayan ng walang katapusang kasunduan or everlasting covenant. Balikan natin. Ayan po yung word. Ni-highlight ko na. Ang pagtutuli po ay palatandaan sa katawan na magpapatunay na ang kasunduan ko sa inyo ay magpapatuloy hanggang ano po? Pakisulat nyo po, hanggang ano? Yung kasunduan ng Diyos magpapatuloy hanggang saan? Hanggang saan? Sige po. Magpapatuloy po ito hanggang wakas ng panahon. Hanggang wakas. Ibig sabihin, mga kapatid, kung paano ang pagtutuli ay permanente, no? Ibig sabihin, you cannot undone yung pagtutuli. God's covenant with Abraham cannot be nullified. Ibig sabihin, hindi pwedeng baliwalain, hindi pwedeng tanggalan ng bisa ang ipinangako ng Diyos kay Abraham. So, salamat sa Diyos, because of Jesus, naging bahagi po tayo ng pamilya, ng angkan ni Abraham. So, kung ano po yung covenant ng Diyos sa Old Testament, covenant ng Diyos yan until the end, until New Testament, until the end of the age. Because we are part of God's family. Because of Jesus, we are part of the line of the life of Abraham, no? Yung lahi, yung angkan, no? Yung kanyang bahagi tayo ng lahi o angkan ni Abraham because of Jesus. So ibig sabihin, mga kapatid, bahagi po ng pagpapaalala sa atin ng Diyos, katulad ng pagtutuli, mahusay si Lord Dito sa pagtutuli sa organ ng lalaki, nagsisimula ang buhay. At dyan po ginagamit ng Diyos para magkaroon ng buhay. No? At ganun din, mga kapatid, napakahalaga po na makita natin na ang pagtutuli ay permanente. At hindi po ito pwedeng i-undone. Because God's commitment with Abraham cannot be nullified. Sa verse 7, mga kapatid, tinawag din po itong, ang kasunduang ito ay magpapatuloy kailanman. Okay? Magpapatuloy po ang kasunduan na ito
Tutuparin ko ang kasunduan ko sa iyo, sa lahi mo, sa susunod pang henerasyon, na patuloy akong magiging Diyos ninyo. Ang kasunduan ito ay magpapatuloy, ano po sabi? Magpakailanman. So tinawag po na everlasting covenant. No? Yung lupain ng Kanaan, ibibigay talaga ng Diyos sa kanila. No? Ibibigay po ng Diyos sa kanila. Tingnan niyo po, verse 8. Mga dayuhan lamang kayo ngayon sa lupain ng Kanaan, pero ibibigay ko ang buong lupain ito sa iyo at sa mga lahi mo. Magiging inyo na ito magpakailanman, at patuloy akong magiging Diyos ninyo. Ito naman, tawag naman dyan, hindi lang everlasting covenant, everlasting possession. Ibig sabihin, ito po'y mananatili, permanenteng magiging sa inyo, sa lahi ni Abraham. So, paulit-ulit din po ito na tinutukoy po na all throughout their generation. Ibig sabihin, pag binalikan nyo po yung verse 7, basahin nyo po yung naunang mga talata, mga salita doon sa talata sa 7, verse 7. Tutuparin ko ang kasunduan ko sa iyo at sa mga lahi mo sa susunod mo pang mga henerasyon. Until the next generation. All throughout their generation. Verse 8, sinabi rin po dito, sa iyo at sa mga lahi mo ibibigay ang buong lupain ng Kanaan. Ibig sabihin, indication po ito na magpapatuloy at mahabang panahon ang magiging pagtupad ng Diyos sa kanyang mga pangako. Nung sabihin ng Diyos kay Abraham na magkakaroon siya ng anak kay Sarah, at ang pangalan po at tatawaging ang pangalan ng kanyang magiging kaisa-isang anak ay si Isaac, sinabi ng Diyos kay Abraham, I will establish my covenant with him as an everlasting covenant of his offspring after him. Sabi po Genesis 17:19, sumagot ang Diyos, sabi kay Abraham, ang totoo ay ito, ang asawa mong si Sarah ay manganganak na lalaki at papangalanan mo siyang Isaac. Sa kanya ko ipagpapatuloy ang kasunduan ko sa iyo at magpapatuloy ang kasunduan ito sa mga lahi niya magpakailanman. Magpapatuloy ang kasunduan. So this is a good news para sa atin. Mga kapatid, good news po ito. Ang ibig sabihin, even now, sa panahon natin ngayon, pakinggan niyo po ako mabuti, baka kayo po'y mawala. Ang good news po para sa atin, ibig sabihin po nito, sa panahon at sa oras na ito, mga kapatid, maaari kang maging bahagi ng covenant na ibinigay ng Diyos kay Abraham at magiging kaparte tayo doon. Maaari tayo maging bahagi ng covenant na ito. Hindi na natin kailangan tuliin pa. Paano tayo magiging bahagi ng covenant na ito ng Diyos kay Abraham? By being baptized into Jesus Christ. Ang palatandaan ng isang Kristiyano na gustong sumunod sa Panginoon ay kailangan niyang magpabautismo. Kasi ang bautismo ay public statement o public declaration of your faith in Jesus Christ. Bakit? Sa bautismo ka makakaranas na mamatay, ilibing, at mabuhay na maguli kasama ni Kristo. Ibig sabihin, kinakailangan mong mamatay sa dati mong pagkatao, wala na yung dating ikaw, kailangang mamatay at kailangang ilibing, at wala na yung dating ikaw at kailangan ang ibabangon ay bagong ikaw na. Paano mangyayari yon? Kailangan mong ma-born again ang iyong buhay, magkaroon ng born again life. At paano mo magagawin yon? You need to obey what Jesus did nung siya po'y sumunod sa Diyos. Sumunod sa Diyos Ama. So, baptism is a public declaration of your faith in Jesus. Okay? So, wala nang pagtutuli, maraming tuli, pero wala pong pagsunod sa Panginoon. So, public declaration ang kailangan. From now on,
Pag ako'y nagpabautismo, ito ang aking public and official declaration that I am belong to God's covenant of people. Amen? So napakahalaga ng baptism because you are now true and better son of Abraham. Tingnan niyo po ang sabi. Bakit ko sinabing pwede tayo maging bahagi? Galatians chapter 3 verse 27. Ang pakikipag-isa, ang 27. Wala pong sandali Ang pakikipag-isa ninyo kay Kristo o bilang tanda na kayo'y na kay Kristo na. Parang nabago yung aking text Basahin muna natin yung 27. Sabi po dyan, si Kristo mismo ang inyong isinuot na parang damit ng kayo'y nabautismuhan sa inyong pakikipag-isa sa Kanya. So bakit ko po sinama itong ibang version na bilang tanda na kayo'y na kay Kristo? Yung ginawa niyong pababautismo ay tanda na kayo'y na kay Kristo na. So pag tumalon pa tayo ng verse 29, sinabi po ng salita ng Diyos, at dahil kayo kay Kristo na, kabilang na kayo sa lahi ni Abraham. At mga lahi kayo, kasama kayo ng lahi ni Abraham na mga tagapagmana ng mga ipinangako ng Diyos sa Kanya. Angkan, lupain, pagpapala. So hindi lang pala kay Abraham yun. Dahil ikaw ay na kay Kristo at you take this first step of your faith to obey God through baptism, ibig sabihin, idineclare mo sa iyong sarili na I am belong to God's family. I am belong to God's covenant people. Amen? So napakalaking pagpapala ang mapabilang sa mga pangakong kasunduan ng Diyos kay Abraham, ganun din po sa buhay ng bawat isa sa atin. Mga kapatid, sa araw na ito, isa lang po ang ipinapaunawa sa atin ng Diyos ngayon pong umagang ito. If you are in Christ, you are part of God's family. Ibinilang kayo ng Diyos na maging bahagi ng lahi ni Abraham. At hindi lang basta maging bahagi, kayo po'y kabilang sa mga tagapagmana ng Diyos na ipinangako ng Diyos mismo sa lingkod niyang si Abraham. Sa oras na ito, mga kapatid, isang patunay po ng kanyang kabutihan sa atin ay ang walang katapusang pagpapalang ginagawa ng Panginoon sa atin. Anuman ang ating sisimulan, sa atin magsisimula ang lahing pinagpala. Anuman ang iyong tatapakan sa pangalan ni Kristo Jesus ay pinagpapala. At anuman ang lalabas sa iyong mga kamay, anuman ang gagawin ng iyong mga kamay, sabi ng Panginoon, ay pinagpapala. Hindi po dahil bahagi tayo, karapat-dapat tayo, hindi po. Dahil bahagi tayo ng pamilya ng Diyos. Isa sa gusto kong makita ninyong pribilehiyo at pasasalamat na dahil sa Panginoong Hesukristo ang naging susi para tayo'y maging kabilang na tagapagmana at maging kabilang sa God's covenant people. I know kung gaano tayo ka-blessed to be part of this wonderful family of God. At salamat sa Diyos, sinabi niya sa kanyang mga salita, anak, di ako mamamatay sa krus ng Kalbaryo para lang sa wala. Kaya siya namatay sa krus ng Kalbaryo ay para bigyan tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Ang pangako ng Diyos sa atin, kinuha niya lahat ng pangit sa atin. Kasama dun sa krus, ibinigay niya sa atin ang lahat ng maganda sa Kanya. So hindi po susi na porket tayo po ay pinatawad, tayo po ay tumanggap sa Kanya. Tayo po ay naging bahagi ng pamilya ng Diyos. Wala na po tayong obligasyon. Meron po tayong obligasyon sa iglesyang ito. Bahagi po tayo ng pamilyang ito.
Dahil bahagi tayo ng pamilyang ito, natural na dapat po nating ingatan ang pamilyang ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Bilang isang pamilya, napakahalaga ng iyong bahagi sa loob ng iglesia. Hindi lang po tayo tagapanood lamang. Kaya po tinawag po ang iglesyang itong spiritual home. Bakit? Bahagi tayo. Obligasyon po natin ang pamilyang ito. Tayo pong lahat ay kasama, bahagi sa pamilyang pinili ng ating Panginoon. Isa tayo sa mapalad, isa tayo sa napili ng Diyos na maging bahagi ng lahing pinagpala. Mga kapatid, just try to appreciate God's goodness into your life. Try to imagine the life without God, the life of not being belong to God's family. Ngayon pong umagang ito, nawa po magbigay po sa atin ng hamon at aral ang napakagandang mensaheng ito na ipinagkaloob ng Panginoon sa atin ngayon pong umagang ito. Sama-sama po tayong manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay ang iyong mga pangako. Tunay kang tapat, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po, O Diyos, dahil patuloy po kayong kumikilos sa aming mga buhay. Salamat dahil patuloy po naming nararanasan ang katuparan at biyaya ng iyo pong mga pangako. Nagpapasalamat po kami, O Diyos, dahil patuloy mo kaming tinuturuan, patuloy mo kaming pinapaunawaan ng mga katotohanang nagmumula sa iyo pong mga salita. Salamat, O Diyos, dahil ipinaunawa mo sa amin na hindi lang kay Abraham ang mga pagpapalang amin pong mararanasan, bagkus, Panginoon, kabilang din po kami sa magiging tagapagmana sa lahi at sa mga pangakong ipinagkaloob mo sa iyong lingkod na si Abraham. Salamat, our dear Jesus, because of you, ikaw ang tunay na dahilan kung bakit kami naging bahagi ng lahi ni Abraham. Thank you, Lord, sa napakagandang mensaheng ito. Thank you, Lord, sa iyong biyaya. Salamat dahil patuloy kang nanguna sa amin. Patuloy mo kaming tinuruan. Patuloy mo kaming pinaalalahanan. Patuloy mo ipinapakita sa amin na ikaw ang aming Diyos na tunay na tumutupad sa iyong mga pangako. Maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin. Nawa po'y selyuhan mo po ito sa aming mga puso, sa aming mga isipan, ang mga katotohanang ipinagkatiwala mo sa amin para aming matutunan at maintindihan ang lahat ng ito sa aming buhay. Maraming salamat. Yan po ang aming panalangin sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen, amen, at amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Nawa po'y napagpala tayo ng salita ng ating Panginoon. To God be all the glory. Happy weekend everyone. At nawa po ay pinagpala tayo ng Diyos sa bawat katotohanan ng ating narinig sa oras pong ito. To God be all the glory. God bless you. God bless you. We love you and we are praying for you always. God bless. See you sa susunod po nating gawain. Maraming salamat po.
sasayaw sa tuwa at pasasalamat, tatalon sa galak, papupurihan ka. Sasayaw sa tuwa at pasasalamat, tatalon sa galak, papupurihan ka. Sasayaw sa tuwa at pasasalamat, tatalon sa galak, papupurihan ka. Papupurihan ka. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagbuhay.